Okay, sige. I hope na-gets na po ng lahat. Proceed na po tayo sa number 1. Okay, trends and issues in social studies. Number 1. Which of the following best describes the difference between a trend and a fad? Okay, is it A trend lasts for a short time while a fad influences industries for a long period? B, a fad is a long-lasting and widely adopted while a trend is short-lived. Letter C, a trend has a gradual rise in popularity and long-term impact, while a fad quickly gains intention but fades away just as fast. And last one, a fad and a trend are the same with no difference between them. Ayan, sige. Paki-comment po ng inyong mga sagot sa comment section. I will give you 15 seconds, ayan, to comment your answer below. Ayan, sige. Unang sagot pa lang, unang tanong pa lang, ligwak na. Perfect! Ayan. So, okay, spoiler alert po. Spoiler alert po, ang lahat po ng katanungan natin ngayong gabi is medyo mahahaba kasi nga trends and issues po. Usually kapag trends and issue na tanong po, ayan, medyo mahaba ang mga tanungan. Pero, ayan, try natin siyang i-explain ayan nang hindi naman masyadong mahaba katulad ng okay nasa question na nakikita natin. Okay, nakikita ko po na ang okay sagot po ng ating mga kabitbahay ay either letter A or letter C. Okay, walang sumasagot ng letter D at walang sumasagot din ng letter B. Sige. Sabi ng isa, parang A. Sabi naman iba, parang C. Okay, C na lang, power of C, ganun. Okay, D na lang daw ang wala. Okay, may sumagot na pala ng letter B. Okay, so number 1 pa lang po, ang buhay natin ay 50-50 na. Kasi nga, na-divide na po ang lahat. Ayan, na-divide na po ang lahat sa number 1 pa lang. Ano, ipapalabas ko na ba ang aking magic pamalo? Ayan, sige. Sige, start na tayo sa pagra-rationalize. Ayan, wala nang eme-eme pa. Which of the following best describes the difference between a fad and a trend? Okay, diretso na po tayo sa explanation. Later na po yung A, B, C at D. Okay, sa science po kasi, sa social studies or sa trends and issues, in social studies, yan po yung pinaka-basic na dapat nating matandaan. Pinaka-basic na dapat nating malaman. Okay? So, when we say trends and issues, from the word itself, trend at issues, ayan, ang dapat nyong tandaan is yung fad at trend. Okay? Kapag sinabi nating fad, madali. Kapag sinabi nating trend, ayan, kapag sinabi nating trend, okay, matagal. Okay? Actually, mali po yung pagkakagamit natin ng term na trending ngayon. Opo. Kasi kapag sinabi natin trending po, long lifespan po siya, okay, parang matagal na years siya, ayan, at slow po ang pag-rise niya in popularity, and also, ayan, matagal siya sa limelight. Pero kapag fad, maybe 1 day lang siya uso, 2 days lang siya uso, or 5 days lang siya uso, after that, mawawala na po. Ang example po ng fad ay yung mga dinadance po natin sa TikTok. Okay? Maybe this week, yan po yung pinakasikat na dance craze. Ayan, pero next week iba naman. Pero, ang ginamit kasi sa online, trending. Which is, mali po talaga siya kung i-check mo sa actual meaning. Kasi kapag sinabi nating trending, okay, for a long period of time po yan siya. Okay, kapag trending for a long period of time. Example po ng trending ay yung mga kagamitan, mga gamit na inaayos, okay? Ginagamit ng mga lola or auntie natin during 1980s. Kapag sinabi nating 1980s, 10 years yon siya. Pero yung outfit nila na medyo may pa-handkerchief, may padamit, 10 years din nila ginamit. Yun ang trending na outfit during that time. Perfect?
tama ko ang pagkagawa doon. Kasi trending na outfit during 1980s ay yung outfitan na ginagawa nila. Pero yung fad po is yung nangyayari sa dance craze natin sa TikTok. For short, baliktad po yung ginagamit. At karamihan po, ayan, ng sagot dito, ang sagot nila is letter B at letter A, which is very mali kasi nga ang tamang sagot is letter C. Ayan. Kailangan pa ba ng magic pamukpok dito or alam na po? Okay, ulitin natin, kapag fad, mabilis. Kapag matagal po, okay, ang issue na yan, ayan, kapag matagal ang issue na yan, ang tawag dyan trend. Okay, nagets na po ba? So, kapag tayo ang gumawa ng Twitter, hindi na trending ang tawag sa mga issue, ayan, na inaayos, na tinatalakay sa isang araw. Hindi na trending. Dapat fadding. Pero sino ba naman ang maglalagay ng fadding? Masyadong mabaho. Masyadong mabaho siya. Parang may dugo. Char. Sige. Okay, I hope na-gets nyo na po. Ayan. Okay lang yan. Okay lang yan. Number 1 pa lang. Okay. Yung mga nagkamali, ligtas mo na kayo sa magic pamukpok ni Sir Uzair, ayan. Pero kapag magkakamali pa sa number 2, ayan, ay mafe-feel nyo na po ang ating magic pamukpok. Ayan, nagets na po ba? Ayan, sige. Okay. Proceed po tayo sa number 2. Ayan. What concept best encapsulates the intricate web of interactions? Sabi pa nila, interactions, norms, and institution that shape collective human existence. Is it anthropology? Is it society? Is it tradition or research? Ayan, I will give you 15 seconds to comment down your answer below. Shout out po kay Ma'am Jonalyn Maala. Kakamiss ka naman, sir. Love trip ako sa'yo kapag nagpapatawa ka. Ay, mukha ba akong clone, ma'am? Mukha pa tayong clown. Sige. Ayan. Tapos na po ang ating 15 seconds. Ayan. So kapag sinasabi nating okay, intricate web of interactions, norms, institution that shape collective existence, ayan, ang sagot po, ayan, ng masa is letter, ayan, sige, nakikita po natin, ang sagot po ng taong bayan is letter B. Okay, letter B po, society. Okay, tama ba na society ang ating isasagot? Okay, malamang sa malamang, hindi nating sasagutin ang research kasi from the word itself po, ang title, okay, ang title pa lang na subject na ating ina-analyze, na ating tinatalakay ngayon is trends and issues in social studies. Bakit mo ilalagay yung research na yan? Okay, may ibang subject for research, doon natin yan tatalakayin. After ng trends and issues, research na tayo. Next po, ayan, meron tayong anthropology, society, at tradition. So, letter A, letter B, at letter C. Ang next na alisin natin is, syempre, anthropology. Kapag sinabi natin anthropology, study of man. Diyan na po papasok yung evolution of mankind, yung civilization, study of civilization, basta study of man. Okay, lahat ng tao-tao. Hindi naman po pag-aaral ng tao ang sinasabi ng tanong na yan. Kaya hindi natin pwedeng isagot ang letter A. So meron na lang tayong letter B at letter C. Society or tradition. Okay, nakikita ko sa comment section na letter B po ang sagot. Well, very good po tayong lahat kasi po ang sagot po talaga is letter B, society. Okay? Society best encapsulates the intricate web of interaction, norms, at institution that shape collective human existence. I believe kahit hindi ko na i-explain, ayan, makikita po nating lahat ang interaction ng tao, ayan, ang daily way of life ng tao, ayan, at yung mga tumutulong para mapaayos ang pamumuhay ng tao sa society. Kaya society po talaga ang isasagot natin. Etong tradition na to, papasok to siya, etong tradition more likely hindi siya nagiging sagot sa board exam kasi kapag gagamitin ng umbrella method, mas pipiliin natin si culture. Okay? Etong si culture na to, ayan, always siyang lumalabas sa board exam, pero madali nyo lang pong mag-gets na siya yung sagot. Kasi, lumalabas po na
pinagsasama-sama nilang lahat ng keyword at may maraming mga kama. Andun na si religion, andun na si tradition, andun na si norms, andun na basta etiquettes and everything. Ang sagot doon, culture. For short, daily way of life. Okay? So, I believe, nagets nyo na po ang number 2. Ayan, hindi na po kailangan ng pang malawakang explanation. Proceed po tayo sa number 3. Okay? Which of the following best exemplifies the notion of inalienable rights in a scenario where state sovereignty and individual liberties clash? A. A government imposes curfews, arguing national security overweighs personal freedom. B. An individual is deprived of citizenship due to political dissent. Letter C. A detained journalist retains the right to legal counsel despite state suppression. Or letter D, our corporation grants benefit to employees at its discretion. I know medyo nakakahilo ang tanong kaya magbibigay ako ng 20 seconds to analyze the question. At I believe meron tayong 91 na nanonood ngayong gabi. Ayan, kahit siguro mga 50 po na nanonood, please po participate sa comment section para malaman po natin if kailangan natin siyang i-explain ng mahaba or, okay, konti lang ang explanation kasi alam nyo na ang point ng tanong na yan. I will give you 20-second timer starts na. Ayan, sige. I believe nabasa nyo na po kung ano yung pinagsasabi dyan sa number 3 na yan. Okay, which of the following best exemplifies the notion of inalienable rights in a scenario where state sovereignty and individual liberties clash? Okay, sa madaling sabi, alin sa mga sumusunod ang nagbibigay ng notion, ayan, ng concept ng inalienable rights, ayan, between sa sovereignty at individual liberty crash. Yan lang po ang sinasabi. Pero before tayo papasok sa tanong na yan, kailangan malaman po natin muna, i-explain po muna natin ang dalawang dapat nyong tandaan before pumasok ng Board exam. Yan ay ang tinatawag nating inalienable rights at alienable rights. Kapag sinabi nating alienable rights or when we say alienable rights, this refers to the rights that can be taken away or sold. Example, karapatan daw ito, in Tagalog, karapatan mo ito na pwedeng makuha sa'yo or pwede mong ibenta or ipagbili sa'yo. Example, this day, bahay mo siya. Pero bukas, may karapatan kang mapaalis sa bahay na yan kasi pwedeng kunin ng gobyerno, or pwedeng ipagbenta mo siya. Okay, pwedeng bilhin ng iba. Ang tawag sa bahay na kung saan ka nakikitira o naninirahan, alienable rights po. Yan. Ang example naman ng inalienable rights, okay, before tayo mag-proceed sa example, sabi muna natin anong meaning niya. Kapag sinabi natin inalienable rights, hindi po siya pwedeng kunin sa'yo. Okay, karapatan mo na hindi po nakukuha ng iba. Example, karapatan kong mabuhay, inalienable rights yan. Karapatan kong, magkaroon ng kalayaan, maging masaya, inalienable rights po yan. So, ganun po ang meaning ng alienable rights at inalienable rights. Ngayon, magfo-focus po tayo sa inalienable rights. Okay? So, sabi pa
ni Ma'am Tricia Gallardo, in layman's term, alienable rights can be removed or can be taken away. Pero kapag inalienable rights, hindi po maaalis sa'yo at hindi po makukuha sa'yo. Very good, ma'am. Ayan, so focus na po tayo dito. Which of the following best exemplifies the notion of inalienable rights in the scenario where state sovereignty and individual liberties crash? Ang una po nang alisin dyan is yung letter D. Okay? Kasi nga, corporates, okay? Okay? Corporates kasi yan, corporation grants, benefits. Hindi naman yan all about rights. For short, corporate benefits po yan. More on corporation. Hindi po siya yung tinatanong ng board exam. Ay, ng tanong na yan. So, meron tayong letter A, letter B, at letter C. Ang next na alisin po natin, ayan, is yung letter B. Okay? Kasi nga, kung babasahin natin yung letter B, an individual is deprived of citizenship due to political dissent, doon pa lang hindi na po siya nabigyan ng karapatan. Okay? Okay, kaya violation na agad siya sa fundamental rights rather than protecting, okay, that certain person. Kaya hindi po masasagot si letter B, hindi magiging sagot si letter B, kaya focus tayo kay letter A at letter B. Ayan. Okay? Okay, nakikita ko po na okay, may sumagot pala ng letter B. Ayan. So, yan po ang next nating alisin. Kaya kung letter B po ang sagot mo, please pakilapit po ng iyong mukha sa ating screen. Ayan, at ikaw po ay ating ipupukpok. Ayan, sige. So, meron na lang po tayong natirang letter A at letter C. Okay, letter A at letter C na lang po. Ayan ang natitira. Pero, ayan, kung babasahin nyo pong dalawa, ang sinabi ng letter A government imposes curfews arguing national security overweighs personal freedom. Pero ano naman sinabi ng letter C? Ayan. Anong sinabi ng letter C? A detained journalist retains the right to legal counsel despite state suppression. So, between letter A at letter C po, okay, ang sagot. Pero kung ibabasahin nyo talaga, yung option letter C, ayan, the journalist retaining the right to legal counsel. Kinukuha niya pa rin ang karapatan niya na mabigyan siya, ayan, ng legal counsel kahit na sinosuppress siya, okay, sinosuppress siya ng kanyang, okay, sariling side, which is pinaglalaban niya ang kanyang inalienable right, okay, right to due process. Yun po yung kanyang pinaglalaban. Kaya ang isasagot natin dito is letter C. Okay? Sa mga sumagot ng letter A, medyo nahilo kayo. Kasi ang sinabi dito, mas pinapahalagahan ng gobyerno, ayan, ang magkaroon ng curfew kaysa mabigyan ng kalayaan ng taong bayan. Yun po ang sinasabi sa letter A, kaya hindi natin siya magiging sagot. Okay, maraming sumagot ng letter A sa bandang last ng aking explanation, kaya lumapit kayong lahat at aking ipupukpok. Ayan. Sige. I hope na-gets nyo na po ang, okay, question number 3. Ano ba yan? Question number 3 pa yan. At medyo napahaba-haba na ang ating explanation. Ayan. Siguro ayan, medyo sumasakit na ang ating brain. Huwag kayong mag-alala. 20 items po. 20 items po ang ating pinipare ngayong gabi na medyo ganyan po yung mga scenarios na mamimit natin. Ayan, kaya congratulations po kung 3 out of 3 na po ang inyong sagot, ang inyong correct answer, 2 out of 3, okay na yan. Sa mga 1 out of 3 po, ayan, magdasal po tayo, go. Ayan, nakapagdasal na ba ang 1 out of 3? Dapat, okay, magiging tama na po tayo dito sa number 4. Ayan. A refugee fleeing persecution is denied legal protection in a foreign country. Despite this, humanitarian organization insists that the refugee still has the right to safety and dignity. Which perspective on human rights supports the idea? Is it A, B, C, or D? I will give you 15 seconds to comment down your answer.
Ayan, sige, sige, sige. Okay, mukhang nakikita ko na po ang sagot ng taong bayan at sila po ay nag-strict po sa sinasabi nilang power of C. Okay, nag-strict na naman po sila sa kanilang sinasabing power of C. Pero ang tanong, okay, maliligtas pa ba sila ngayon sa letter C na kanilang sagutan? Ayan, sige, malalaman natin. A refugee fleeing persecution is denied legal protection in a foreign country. Despite this, humanitarian organization insists that the refugee still has the right to safety and dignity. What perspective on human rights supports this idea? Ano bang sinasabi ng tanong? Meron tayong refugee. Kapag sinabi nating refugee, walang state na nag-aangkin bilang mamamayan sila ng isang state na ito. At hindi po sila binigyan ng karapatan, ng proteksyon, ng place na kanilang pinuntahan. Pero, ayan, sinabihan pa rin ng humanitarian organization na may karapatan pa rin ang mga taong yan, ayan, para maging ligtas. Okay, para maging ligtas. Ano daw po ang perspective on human rights ang nagbibigay ng explanation dito. Pero before that, kailangan muna nating i-explain kung anong ibig sabihin ng human rights. Huwag tayong padalos-dalos. Okay, explain ko muna anong ibig sabihin ng human rights. Kapag sinabi ng ating human rights, easy lang po yan. Okay, when we say human rights are rights that all people have by virtue of being human, regardless of their status. Malamang sa malamang, kapag tao ka, pantay-pantay ang karapatan. Okay? Hindi po nakikita ang karapatan dahil sa color ng iyong skin, sa iyong socio-economic status, or sa iyong kayamanan. Hindi po doon nakikita ang human right. Okay, for short, ang lahat po ay pantay-pantay. So dito po, ano daw pong perspective ng human right ang nag-support na kahit na refugee sila, may karapatan pa rin silang maging safety at magkaroon ng dignity. Okay, syempre, hindi natin gagawing sagot si letter B. Okay? Kasi ang sabi ng letter B, human rights are violable. Okay? Pwede daw, i-violate ang human rights. Siyempre, na tayo agad sa letter B. At very good po, wala pong sumagot ng letter B. Walang nadimonyo. Okay, next po, human rights are given by the government. Hindi naman po galing sa gobyerno ang human rights. Okay, more likely, ang human rights po ay nakikita po talaga sa loob ng tao. Okay, bawat isa ay may karapatan, right to life, freedom, expression, and also right to work. At hindi po yan nabibigay ng gobyerno. Kaya hindi natin gagawing sagot ang letter A. So we have only letter C at letter D. So between C and D po, ang pinakamalakas na isasagot natin, syempre, letter C pa rin. Kasi yung letter D, human rights only exist within the law. Naniniwala ba tayo na nakikita lang sa batas ang human rights? Paano na kapag walang batas ang isang place? Wala na bang rights doon? Kaya, ang sagot po natin is letter C. Ayan, namamayagpag po ang power of C. Palakpakan po natin ang ating sarili. Ayan, I believe naman po masyadong okay ang ating explanation. Masyadong naintindihan po ng lahat. Magbigay po ng kahit anong emojis sa comment section kung naintindihan na at tayo magpro-proceed na po sa number 5. Ayan, may nagbigay na ng heart. Proceed na po tayo sa number 5. Which term is frequently associated with state-sanctioned or politically motivated killings carried out without due process of law, particularly during Rodrigo Duterte's administration? Is it wiretapping? Is it extrajudicial killing? Is it habeas corpus or deterrence? Alin po sa apat na yan ang tamang sagot? Ayan, sige. Okay, hindi ko pala naibigay ang PDF po. Okay, hindi ko po naibigay ang copy ng mga lecture natin recently sa GC. So, once tapos na po tayo dito sa ating live, ibibigay ko po, pati yung live po natin kahapon, ibibigay ko po yung copy. Okay, sa GC. Ayan. Okay, patandaan nyo lang ako. Okay, sabihan nyo lang ako mamaya para hindi ko makalimutan. Okay, sa mga hindi pa nakasama sa GC, paki-PM lang po. Ayan, para mapasama na po kayo sa aming secret GC for final coaching. Sige.
Ayan, mukhang nagkakaroon na po ng malaking guts ang taong bayan upang sumagot ng tama. Ayan, so number 1, number 2 at number 3 lang pala ang nakaka-stress ng buhay-buhay. Ayan, ang number 4 at number 5 ay gamay na gamay nila. Okay, alam naman siguro natin na ang naging issue during Rodrigo Duterte's administration is yung tinatawag nilang extrajudicial killing, which is letter B. Tama po kayong lahat. Ayan, extrajudicial killing. Okay, kasi nga, yung mga, gumagamit ng illegal na droga ay may tinatawag silang tokhang. Kapag sinabi natin tokhang, ikaw ay pwedeng hulihin. Kapag lalaban ka, pwede kang patayin on the spot without due process of law. Ang tawag dyan, extrajudicial killing. Okay, ano ba yung wiretapping na yan? Ang wiretapping naman po, ito ay yung pagre-record po. Okay, medyo hindi siya masyadong bawal siya ang wiretapping po. May batas tayo for that. Yung nag-record po ng hindi po kumukuha ng pahintulot. Okay, next, meron tayong habeas corpus. Kapag sinasabi natin habeas corpus po, okay, bring me the body, sabi pa ng iba. Pero mas lalo nyong maintindihan po ang concept ng habeas corpus sa paraang ganito. Bawal kang hatulan ng kahit ano, okay, bawal kang bigyan ng kaso, bawal kang bigyan, okay, ng final verdict from the Supreme Court kapag wala ka dyan sa loob ng korte para protektahan ang iyong sarili. Okay, kaya kapag hinuhukom po yung isang tao, kailangan present po siya habang sa hinuhukom siya. Ang tawag dyan, writ of habeas corpus. Next po, ayan, deterrence. Kapag sinabi nating deterrence, ito po ay tumutukoy sa pagpapalakas, okay, ng isang bansa, okay, pagpapalakas ng isang bansa, okay, pagkakaroon nila ng maraming militar, maraming battleships, maraming missile para, panakot po nila sa ibang bansa at hindi po sila lalabanan or, okay, kakalabanin. Okay, nagets po ba? Yan pong ibig sabihin ng wiretapping. Okay, in just one number 5, may 4 na concept na po tayo na always lumalabas sa board exam. Ganon po tayo dito sa ating free lecture. And I hope, okay, nagets nyo na po. Sa mga gustong sumama sa mga final coaching po natin, paki-PM lang ako. Ayan, sige. Okay, wag nang maghasik ng lagim sa comment section. Sige, I hope nagets nyo na po yung number 5. Proceed na po tayo sa number 6. Okay, number 6, the SOGI bill primarily aims to protect individuals based on which of the following dimension? Okay, for short, ano bang ibig sabihin ng SOGI bill na yan? Sa mga hindi pa alam ang ibig sabihin ng SOGI bill, magdasal na lang po tayo. Okay, sige. I will give you 10 seconds to comment down your answer. Ayan, very good. Nakikita ko po na tama na po. Pero, ayan, ang pinakamas maganda po, ayan, if nasasagutan nyo po, ayan, kung anong meaning ng SOGI bill kahit wala po tayong choices. Okay? Kaya ngayong gabi, i-memorize nyo na po kapag sinabi nating SOGI, sexual orientation, gender identity, and expression. Okay, ulitin ko po. Kapag sinabi nating SOGI po, okay, sexual orientation, gender identity, and expression. Yan po yung meaning. At last time po, ayan, nag-propose po, ayan, dito sa Pilipinas ng bill which is the Senate, okay, Senate Bill
689, ito ay pumapatungkol sa pagbibigay po ng acceptance sa LGBT community. Ulitin ko, ang Senate Bill po is number 689. Okay? Ito po ay pag-propose po, ayan, ng okay, pag-accept sa community ng LGBT. Okay? Next, ayan, ang bill din po na SOGI bill, ayan, ay propose po sa Pilipinas. Ang primary po, okay, ang primary aim niya is to protect people from discrimination based on sexual orientation, gender identity, and expression. Okay, kaya papangalagaan daw po, ayan, ng state ang mga taong may ganito. Yan po ang pinaglalaban ng SOGI bill. Okay, para, ayan, at least alam nyo na. Kasi syempre, social studies major tayo, kailangan alam natin kung ano yung nangyayari sa kapaligiran. Kasi nga part yan ng subject na dapat nating, okay, malaman. Since meron tayong trends and issues in social studies. Ayan, very good, very good, very good. I hope memorize nyo na po at may alam na po kayo about sa SOGI bill. Proceed po tayo sa number 7. Within the rigid hierarchical system of India, which class historically occupied the lowest position, traditionally assigned menial labor and deemed untouchable. Is it Kshatriya? Is it Vaishya? Is it Sudra or Brahmin? Ayan. Sige, sige. I will give you 15 seconds to comment your answer po. Ayan, sige. Medyo siguro, medyo nag-lag ang ating brain cells. Ayan, dahil iba-iba na naman po ang sagot ng, okay, marami. Okay, iba-iba na naman ang sagot ng ating best friends. Actually, itong tanong na to ay dati na po nating naging topic, okay, sa ating free live. Okay, dati na po natin naging topic sa free live natin ang types ng, okay, caste system sa India. Ayan. Pero kung i-check po natin, okay, sa comment section, may sumagot ng letter A. May sumagot ng letter B. May sumagot ng letter C. At yes, may sumagot din ng letter D. Ayan. Kaya fruit salad tayo sa number 7. Kaya ihanda ang mahiwagang pamukpok. Okay? Malamang sa malamang, ayan, kapag alam nyo na po, ayan yung caste system po ng India, hindi po natin gagawing sagot si Brahmin o yung letter D. Kasi yung letter D, yung Brahmin, yan po yung pinakamataas sa system. Kung baga sa Pilipinas, yan yung Maharlika. Okay, ang Maharlika sa India, Brahmin. Okay, kapag Maharlika mayayaman, pero ang Brahmin, ito ay tumutukoy sa mga pari, sa mga scholars at yung mga leaders nila. Kaya sa mga sumagot ng letter D, i-ready nyo ang inyong pangmalakasang pukpok. Ayan, sige. Bukol tayo sa letter D. Ayan, anong next nating aalisin? Okay, check po muna natin. After ng Brahmin kasi, papasok itong mga Kshatriyas. Ulitin ko, after po ng Brahmin, papasok yung Kshatriya, yung letter A. Kaya may nakita din akong sumagot ng letter A, please pakilapit po. Pakilapit po. Kapag kasi sinabi nating Kshatriya, warriors po yan at yung mga namamahala. Okay, rulers. Warriors at yung mga rulers. So next po, ayan, for short, ang Brahmin at Kshatriya, mga matataas po ang kanilang posisyon sa lipunan. So next meron tayong, ayan, ang next na alisin natin, syempre, ayan, is yung letter B, Vaishya. Okay, Vaishya po. Kasi kapag sinabi nating Vaishyas, ayan, kapag sinasabi nating Vaishyas, sila po yung
sa level natin na Timawa. Okay? Sila po yung mga Timawa ng taga-India, ang mga Vaishyas. Kapag sinabi nating Vaishyas, sila po yung mga ngalakal, yung mga farmers. Okay? Kaya nilang pangalagaan ang sarili nila. At last one, ang Sudra po, ayan, sila po, ayan, yung mga alipin. Okay, sa atin meron tayong aliping na mamahay at aliping sa gigilid. Sa kanila ang tawag po Sudra. They are the service provider or yung mga laborer. Ayan. Kaya kung ang sagot nyo po is Sudra, very good, very good, very good. Pero kapag ang sagot nyo is letter A at letter B at letter D, pakinggan nyo na lang po ang pukpok nito at i-feel nyo na lang galing to sa ulo nyo. Ayan, ayan, ayan. Sige. I hope na gets nyo na po ang explanation natin dito. I hope na gets nyo na po. Proceed na po tayo sa number 7. Sige. Number 8 pala. Okay, number 8. Institutions that structure human interactions encompassing family, education, religion, economy, and governance are collectively known as what? Ayan. Sabi ko na kanina, kapag maraming kama-kama, kapag kasama yang si religion, kapag kasama yang si family, si education, si governance, ano ang isasagot natin? Okay. Sige. Huwag magpapabudol. Huwag magpapahilo. Okay? May sinabi ako na hindi nyo nakikita sa comment sa mga kama-kama. Okay, last 10 seconds. Okay, wag na pong magpahilo, wag na pong magpahilo. Aalisin po natin ang letter C at letter D. Demographic Republic at structural, okay, democracy. Ulitin ko, aalisin po natin yung Democratic Republic at structural, okay, democracy. Malamang kasi sa letter C, wala po tayong tinatawag na structural democracy. Meron lang tayong direct democracy at indirect democracy. Ang direct democracy po, ayan, itong taong bayan talaga ang may boses, ang gumagawa talaga ng primary, ng mga action para mapaayos ang, okay, pamamahala nila. Sila talaga ang namamahala, ang taong bayan. Pero kapag sinabi natin indirect democracy, yan ay, ang example niya Pilipinas, bumoboto tayo ng mga tao na mamamahala na gagawa ng batas para sa lahat. Ang tawag dyan indirect democracy, kaya tinawag tayong republic. Okay? Republican po, republic is a type of indirect democracy, kaya ang tawag sa atin, democratic republic. Okay? So ngayon papasok po tayo dito sa letter A at letter B. Okay? Ano daw po ang tumutukoy, okay, sa structure of human interaction encompassing family, education, religion, economy, governance, okay? Kapag pag-isahin nyo yan sila, ano daw po ang tawag dyan? Is it culture ba or social institution? Okay? Ang sagot po dyan, ayan, para hindi na po, okay, magkanda hilo-hilo pa ang lahat, ang sagot po natin dyan is social institution. Okay, ulitin ko po, okay, social institution. Kasi when we say culture kasi, this refers to the collection of shared belief, values, and behaviors that define a group of people. Ito ay tumutukoy po, ayan, sa paniniwala, sa asal at sa, ayan, sa kanilang attitude po na kapag makikita mo kanilang belief, ay, ito yung culture nila, ay, ito yan sila. Also, ayan, papasok din po sa culture or kultura ang knowledge, ang arts, at yung daily way of life. Okay?
Kaya papasok po yan sa culture. Meanwhile, itong social institution, ito po yung mga kailangan ng mga tao para mabuhay po, ayan, sa society. Okay? Number 1, family. Number 2, education. Okay, to be followed by religion, market or economy. At last one, governance. Okay, kaya wag po kayong magpahilo sa culture at social institution. For short, kapag culture, focus lang siya, ayan, sa behavior, sa paniniwala, sa belief, sa tradition and rituals. Kapag social institution po, lahat po yan. Ultimo education, pag-aaral po, pasok pa rin po yan sa social institution. Kasi kapag social institution na po ang pinag-uusapan po, okay, structured framework po yan siya para matulungan po na ma-uphold at ma-transmit ang cultural norm sa isang community. Yan po ang ibig sabihin ng, social institution. Ayan. Kaya sa mga sumagot ng culture, ayan, medyo nahilo kayo sa explanation kasi ang in-explain kanya kapag maraming kama-kama culture yan agad, hindi po, basahin nyo pa rin. At yung ginawa nyo kasi, ang tinandaan nyo, ang natandaan nyo, yung sinabi kong madaming kama-kama, sagot kayo agad letter A, agad sa number 8. Ayan, hindi nagbabasa kaya deserve nyo ng pukpok. Ayan. Ayan. Nanonood lang ng live na pukpok pa. Ayan, proceed po tayo sa number 9. Which of the following scenarios, best illustrates the sociological concept of culture as a constantly evolving system of shared meaning and practices? Ano pong sagot niya dito? Is it letter A, letter B, letter C, or letter D? I will give you 15 seconds to comment down your, answers. Okay. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Which of the following scenarios best illustrates the sociological concept of culture as constantly evolving system of shared meaning and practices? Sa madaling sabi, saan sa mga sumusunod ang nagbibigay ng konsepto na ang culture daw ay hindi po nagiging stagnant at patuloy siyang nag-e-evolve. At sumasabay po, sa modernization ng mundo. Malamang sa malamang, nasabi ko na yung exact term modernization. Ayan, ang isasagot po natin is very good po, letter C. Kasi a rural community continues to preserve and use its indigenous language despite modernization. May mga barangay talaga tayo na kung saan, hindi pa rin sila, hindi pa rin sila natitinag or nakahawaan ng paraan kung paano tayo nagsasalita dito sa city. Kasi dito sa city, particularly sa NCR, na kung saan yung Tagalog nila is nahahaluan na ng English, #Bayabores, na kung saan ang English nila is may palike-like na po, at nagiging Taglish siya. Kaya hindi na po na-preserve ang way of speaking kung paano nagsasalita po, si Maria Clara at si Ibarra dati. Pero sa mga rural community po, mapapansin po natin na, yung mga language nila ay na-preserve pa rin kung paano ito sinasalita, paano ito, ginagamit, during the time ng kaloloan nila, lolo nila, magpahanggang ngayon, ganun pa rin siya, pero nag-adapt pa rin sila ng modernization. Ayan. So, malamang sa malamang, ang isasagot natin dyan is letter C. Very good po. At walang nagkamali, kaya deserve nyo po ng pangmalakasang clap. Ayan. Sige. Proceed po tayo sa number 10. Ayan. The term civil society refers to which of the following? Letter
A, the collective political apparatus of a nation state. Letter B, the informal networks of interpersonal relationship outside governmental control. Letter C, the authoritative structure within a democratic governance system. Or letter D, the economic mechanism regulating trade and industry. Sige, sige, sige. I will give you 15 seconds to comment your answer po. Ayan, time is up, time is up, time is up. Nakikita ko po na may sumagot ng letter A, may sumagot ng letter B. Ayan, nadidivide po sa letter A at letter B po ang ating number 10. Pero ayan, sabay-sabay po nating basahin ulit. Excuse me. Ayan, sabay-sabay po nating basahin ulit ang number 10. Ano bang sinasabi dito? The term civil society refers to which of the following? Okay, ito ba ay political apparatus of nation state? Okay, ito ba ay tumutukoy sa informal networks of interpersonal relationship outside, okay, governmental controls. Okay, so very good, very good, very good po. Ayan, ang civil society po na tanungan po natin ay between letter A at letter B po. Very good naman po at hindi nyo po sinagot ang letter C at letter D kasi malayong-malayo po yan sa term na civil society. Pero before nyo po i-check kung tama ang sagot ninyo, ang example po ng civil society is non-government organization or NGO. Number 2 example niya po, charities. Number 3 po, ayan, okay, is yung mga international organizations po. Okay? Civil society po yan. Civil societies po yan. Doon pa lang sa sinabi ko, ano yung civil society dyan? Siyempre, ang isasagot natin is letter B, the informal networks of interpersonal relationship outside government control. Malamang sa malamang, kapag sinabi nating civil society, ito yung team, okay, ng mga volunteer na mga tao o mga grupo na na-organize sa loob at labas ng Pilipinas or sa kahit anong bansa na yan, pero ang common goal nila, ayan, is tumulong po, ayan, sa taong bayan. Ang example po ng civil society is yung Angat Buhay Foundation. Okay, yung kay Lenny, ayan, na kung saan may foundation siya, ayan, Angat Buhay Foundation po, ang tawag po yan, civil society po ang tawag dyan. Okay, sa mga medyo nahihirapan po sa concept, ayan, okay, huwag kayo mag-alala, ang explanation po natin is para mas lalong maintindihan nyo po lahat. Sa mga medyo nakaka-advance, 10 out of 10 naman po, ayan, para sa inyo medyo easy ang mga tanungan, ayan, para sa mga iba, medyo nangangapa po sila. Kaya kahit na medyo easy sa inyo, gusto nyo nang i-next, kailangan pa rin natin siyang i-explain para makahabol po yung mga medyo, ayan, medyo hindi pa po alam yung mga concept o yung mga topic. Ayan, kaya bear with me na lang. Every time mag-explain ako, makinig na lang po kahit pa alam ninyo, malay ninyo, may mga additional information pa rin po kayong makukuha sa mga may alam. Sa mga medyo kulang pa pong alam, makinig na makinig po kayo kasi ang explanation natin is hindi po sa kung papaano siya na ipapakita formally sa libro, pero in-explain ko po siya ng may example para mas lalo nyo siyang maintindihan sa level natin as simple being. Kasama na ako dyan. Ayan, sige, sige, sige. Proceed na po tayo sa next. Pero before po tayo mag-proceed sa next, ayan, gusto ko pong ipakita muna yung schedule natin. Ayan,
No, hindi pala siya schedule. Ito po yung final coaching natin. Ayan, sa mga nakapasok na, ito na po yung oras ko para i-announce sa inyo. Ayan, sa mga nakapasok na po sa GC. So, ito po yung pag-aaralan natin sa 2 days po na straight review natin, which is, okay, ano yun siya? March 16 at March 18. Sa March 16 po, concept-based. It means, ang ituturo ko po sa inyo, concept po. History, geography, sociocultural anthropology, research, politics, trends and issue at teaching approaches. I-divide natin yan into 2, 4 hours, 4 hours po tayo, 1 day, purely concept. Sa second day po, doon na po yung actual let po agad. Okay? Doon po, ayan, yung actual let ng mga questions na dapat nyong baunin sa board exam. Sa day 2 yan siya, which is sa March 18. So sa March 18, ayan, expected na high yield question, actual let question, ayan, at focus tayo sa frequent na ina-ask sa board exam. Pero that doesn't mean po na lahat ng tinuturo natin ay yung lalabas sa board exam. Ulitin ko rin, ang lahat ng tinuturo natin ay dati nang lumabas sa board exam. Yun yung mga question na kinuha ko po, itinago ko po para sa final coaching. Kaya sa mga hindi pa nakapag-enroll sa final coaching, ayan, okay, dito na lang po para isahan, 100 pesos lang po yung registration fee. Sa loob ng 100 pesos, 16 hours, straight na lecture po lahat na subject na yan. Okay? Wala na pong kuskus balungos, pure po doon, okay? 16 hours divided into 2 days. Diretso-diretso po yun sa klase. 2 days, March 16 at March 18. Ayan, sige. So, sa mga hindi pa nakapag-enroll, ano pang ginagawa mo? PM na. Okay, number 11 tayo. In sociological discourse, what term describes the aspirational norms and values a society purports to uphold often in contrast to its actual practices? Is it real culture, ideal culture, normative ethos, or cultural hegemony? Ayan, sige. Yes po, recorded po lahat ng ating mga live po. Huwag kayo mag-alala. Sinesend ko po ang link sa private. Sige, number 11 tayo. Dito muna tayo mag-focus sa number 11. Later na po yung mga tanungan. Focus tayo sa number 11. I will give you 15 seconds to answer this. Ayan, I believe, okay, may sagot na po ang lahat. Very good. Very good po. Ideal coaching po ang ating hinahanap dito. Nakikita ko po na may sumagot pa rin ng letter A. May sumagot pa rin, ayan, may sumagot pa rin ng letter D. Hindi po cultural hegemony yan, hindi po real culture yan. Ang hinahanap po ng tanong is ideal culture. Kasi, when we say ideal culture, magkabaliktaran po yan ng real culture. Yung real culture, yan yung kultura na nakikita mo sa society. Kung ano yung nakikita mo sa kapaligiran mo, real culture yan. Pero kapag ideal culture po, yan yung kultura na nais ninyong i-uphold. Okay, for short, kapag ideal culture, ito yung naiisip mong kultura, ayan, paano ba yan i-explain? Okay? Maghahanap tayo ng example. Okay? Focus muna tayo dito sa ideal culture. Ulitin ko, kapag ideal culture po, ayan, nasa utak lang po natin yan siya. Example, alam ng lahat po, ayan, alam ng lahat po na kailangan para mabuhay, normal po na dapat ang hustisya ay pantay sa lahat. Ang tawag dyan, ideal culture. Pero ang real culture na nakikita natin sa lipunan, 50% lang po ng justice ay equal. Ang another 50% po ng justice na nakikita natin sa lipunan ay pumapabor po sa mga nasa ruling class o yung sa mga medyo nakakaangat-angat sa buhay. Okay?
Ang ideal culture, justice is for all, free, okay, pantay-pantay sa justice, ideal culture. Pero real culture, ang justice paminsan, hindi naman nila lahat natin, pero hindi nakukuha yung ideal culture natin. For short, ayan, very good Ma'am Macy. Ayan, para mas lalo yung maintindihan, ang real culture nakikita, okay, na-apply, pero ang ideal culture, concept na sa utak lang natin. Okay, papasok tayo ngayon sa cultural hegemony. Okay, may sumagot ng cultural hegemony. Kapag sinabi natin cultural hegemony, ito yung, okay, tumutukoy sa idea, ayan, na kung saan ito yung nai-impose sa society. Okay, ito yung dominant na idea, kaya, ayan, kaya, okay, sinusunod na lang ng iba. Example, nakikita natin sa social media, sa mga palabas sa TV at palabas sa lahat ng streams sa social media na ang lalaki, siya talaga ang head ng family. Ayan, at kapag babae, siya yung nag-aalaga always. So, nang dahil nakikita natin sa movie, yun na rin ang pumapasok sa utak natin. Kasi nga kapag lalaki, you're strong, pero kapag babae, nurturing ka. Ikaw ay nag-aalaga lang. So, nang dahil yun yung lumalabas na culture, the dominant na, yun yung inaano ng lahat, okay, maniniwala ka, nare-reinforce din yung traditional gender norms natin sa lipunan. Ganon po ang ibig sabihin, ayan, ng cultural hegemony. Okay, nagets niyo po ba? Kapag sinabi naman nating normative ethos, ayan, actually yung ethos na yan, Greek word yan, ethics po yan. Kapag sinabi nating normative ethics, branch yan siya ng ethics. Ang ethics, systematic study of being right and wrong. Pero kapag sinabi nating normative ethics, this refers to the general principle for how people should act. Kung ano yung dapat gagawin ng tao. Okay, ang tawag dyan, ayan, normative ethics. Nagets nyo po ba ang explanation sa number 11? Ayan, very good. Magbigay po tayo ng reaction or any emojis po sa comment section before po tayo mag-proceed po sa number 12. Sige, waiting po ako sa emojis. Ayan, may gumawa na po. Okay, may gumawa na po. May nag-send na ng emoji. Proceed po tayo sa number 12. Which of the following is an example of tangible cultural heritage? Ayan, sige. Okay, I will give you 15 seconds to comment down your answer. Ayan, pa-shoutout po. Ayan, kay Ma'am Farneza Alfad Unok. Hello, ma'am. Ayan, hello po sa'yo. Ayan, musta po tayo dyan sa Tawi-Tawi? I-travel mo naman ako dyan once. Ayan, gusto kong kumain ng tehe-tehe. Sige. Okay, ayan. Kapag sinasabi nating cultural heritage, tangible, nahahawakan po. Nahahawakan po na cultural heritage. Ang example niyan, simbahan. Simbahan, cultural heritage po yan. So ano daw sa mga following ang example ng, okay, nahahawakan na heritage? Siyempre, ang oral tradition, hindi mo yan nahahawakan. Non-tangible, hindi po magiging sagot si letter A. Malamang sa malamang, hindi rin natin gagawing sagot si letter C. Kaya, ayan, ang gagawin nating sagot dito is letter B. Very good. Ayan, almost lahat ay nakakuha. Tumpak ang sagot nila, letter B, kaya palakpakan po natin ang lahat. Ayan, at proceed na po tayo sa number 13 kasi masyadong easy na yun siya. Which leader is accredited with transforming Singapore from a struggling post-colonial state into a global economic powerhouse through rigorous policies and governance? Paminsan, ang tanungan naman, siya po yung, okay, nag-eradicate daw po ng drugs at marami pang iba, terrorism sa kanyang city-state. Is it Muhammad Ali? Is it Lee Kuan Yew? Is it Lee Min-ho? Or is it Mao Zedong? Ayan. Sa mga sasagot ng letter C, ayan, por favor, sagot talaga kayo ng letter C. Ayan, ito po ang mapupunta sa inyong noo. Okay?
Sige, sagot niyo lang po ang letter C. Ayan. Okay, malamang sa malamang hindi po natin isasagot si letter C. Ayan, kaya focus po tayo sa letter A, B, at D. Okay, ano pong isasagot natin? Si Lee Min Ho, sabi pa ni Sir. Hi, hello po Sir Jeric Ambrad. If you're watching, sige. Ayan, hello po sa iyo. Ayan. So, focus po muna tayo dito. Ayan, kapag Singapore naman po kasi, ayan, ang keyword po natin dito agad, Singapore eh. Okay, malamang sa malamang hindi natin isasagot itong si Lee Min Ho. Sa mga sasagot ng Lee Min Ho ay nako, ayan, pukpok sa inyo kasi hindi po yan taga Singapore. Si Lee Min Ho, taga South Korea po yan siya. At now, number 2, hindi po siya leader. Hindi siya political leader, artista po yan sa South Korea. Ayan. So, dito tayo magpo-focus po. Ayan kay Muhammad Ali, Lee Kuan Yew at Mao Zedong. Ito namang si Lee Muhammad Ali naman po, makikita nyo po yan sa North America. Hindi po yan makikita sa Singapore. Number 2, hindi yan siya leader. Isa po yan siyang boxer. Okay? Kung gusto nyo makipag-boxing, ayan, baka Muhammad Ali pang isasagot ninyo. Pero, this time po, ang hinahanap natin is yung leader na makikita sa Singapore, ang umayos, okay? Ang naging main tool kung bakit nakikita natin progressive si Singapore dahil sa kanya, ayan, hindi po yun si Muhammad Ali. So, meron naman tayong Lee Kuan Yew at Mao Zedong. Okay? Both, parehong pangalan nilang Chinese, kaya medyo mahihilo tayo. Pero dito tayo magfo-focus, ayan, kay Mao Zedong. Itong si Mao Zedong, hindi rin po yan taga Singapore. At alam nyo ba, 20 days na lang po, okay, actual let na po. Kaya kapag hindi nyo pa alam si Mao Zedong, pukpok sa inyo. Etong si Mao Zedong ay makikita po sa China at pamilyar po tayo dapat na kapag makikita na natin si Mao Zedong, ayan, papasok agad sa utak natin ang Great Leap Forward. Ang Great Leap Forward po, ayan, ang leader that time, ayan, ito ay pinamumunuan, ayan, ni Mao Zedong. Ayan, kasi kapag sinabi natin Great Leap Forward, ito yung campaign sa China noong 1958 to 1962. Ilang taon yon? 5 years po yon. Kasi po ang aim ni Mao Zedong during that time is to aim po, ayan, na maging industrialized country ang China. Okay? So, para daw mapataas nila ang ang country nila, ayan, sa ekonomiya, etong si Mao Zedong, pinipare niya po, ayan, dinivide niya into 2 ang China. Merong team na nagtrabaho sa city, may team na nagtrabaho sa farm. So yung sa city focus lang sa paggawa ng ng product na i-import nila, at yung mga taong nakapasok naman sa farm focus lang sa pagtatanim para may makain yung buong China. Okay, first year nila successful, pero after ng ilang years po, ayan, medyo nagkaroon po ng problema sa Great Leap Forward, nagkakulangan ng pagkain dahil sa iba't ibang mga delubyong na mga nangyari. Ayan, hanggang sa, okay, nag-fail yung agricultural policies nila, yung farmers, ayan, konti na lang, ayan, at hanggang sa konti na lang ang pagkain, ayan, yung ibang tinatanim nila, nasisira pa dahil sa weather condition, hanggang sa nagkakonti yung pagkain. Sila lang yung nagtratrabaho, sila na lang ang makakain, hanggang sa, ayan, may nangyaring famine po. Kapag sinabi nating famine, okay, namamatay na po, ayan ang lahat dahil sa gutom. Okay? For sure, during Mao Zedong po, milyong-milyong mga tao po, ayan ang namatay. Okay? Pero maganda naman po ang kanyang aim. Okay? Para gumbanda ang China. Pero naging failure to at, okay, nag-reason po na, ayan, na mas lalong nalugmok ang China. Okay? Okay, nagets niyo po ba yung yung kay Mao Zedong? So focus po tayo ngayon kay Lee Kuan Yew. Si Lee Kuan Yew, tandaan niyo na kapag may Singapore, kapag city-state, ayan, sa kanya po yan kasi siya po yung talagang leading figure sa Singapore. Kung bakit mayroon tayong Singapore dito. Meron tayong Singapore na progressive as it is ngayon.
Okay. Very good, very good. Proceed na po tayo sa number 14. Which American political figure is known for its advocacy for women's rights and historic candidacy against Trump for the US 2016 presidency where she lost the Electoral College vote? Is it Donald Trump? Is it Kamala Harris? Is it Corazon Aquino? Or is it Hillary Clinton? Ano pang sagot niya dyan? Sige, sige, sige. Okay, nakikita ko po na letter D ang sagot nila. Very good, very good, very good po. Ayan, alam nyo na po na ang kumalaban, ayan, kay Donald Trump noong 2016 ay si Hillary Clinton, which is a big manifestation na may knowledge na po kayo about this. Okay? At natalo po siya sa Electoral College vote. Lumalabas din yan sa board exam. Saan daw po natalo si Hillary Clinton? Ang isasagot natin, Electoral College vote. Pero aside from Hillary Clinton, nasagot dito sa number 14, kailangan nyo ring makilala si Corazon Aquino, Kamala Harris, at Donald Trump. Itong si Corazon Aquino or Cory Aquino, siya po ang tinatawag natin icon of democracy. Siya rin po, ayan, mother of democracy. Okay. Next, sino ba yang si Kamala Harris? Okay, yang si Kamala Harris, sa mga hindi nakakaalam, siya po yung 49th Vice President. Excuse me. 49th Vice President of United States. Siya po ang Vice President ni Joe Biden. Ulitin ko, siya po ang Vice President ni Joe Biden. Okay? At syempre, Donald Trump, siya na naman ulit ngayon yung presidente ng Amerika. Okay? Si Donald Trump. So lately, feeling ko hindi naman lalabas, pero may ano sila, may talk sila nila ni Zelensky. Okay, medyo naging issue ang kanilang talk with Zelensky. Okay, sige. So itong si dito focus muna kay Trump, siya po yung 45th president, siya rin po yung 47th president. Okay, 45th at 47th president po ng Amerika, Donald Trump po ang sagot. Ayan, sige. Number 15 po tayo. Which current world leader has become emblematic of national resistance in the face of military aggression, particularly the leader of Ukraine during the ongoing Russia-Ukraine conflict? Ayan, dito po, ayan, sa ating live, wag po kayo mag-focus lang sa tamang sagot. Dapat pati po yung choices kilala ninyo. Kasi, personalized po yung mga tanong na ginawa ko this session, pero yung mga choices po, ayan, sila po yung always na lumalabas as correct answer. Kaya lahat ng ina-explain ko po, mahalaga. Okay, number 15, ano pong sagot ninyo? Sa madaling sabi, ang hinahanap po dito sa tanong na to, sino po ang leader, ayan, ng Ukraine? Yan lamang po. Okay, very good naman po. Ayan, okay, may sagot kayong tama. Volodymyr Zelensky po. Yes, Volodymyr Zelensky po ang ating sagot. Okay, Rodrigo Duterte, hindi po yan makikita sa Ukraine, sa Pilipinas yan. First Mindanaoan President, build, extrajudicial killing, sa kanya po yan lahat. Vladimir Putin, siya naman po ang, okay, leader naman, okay, siya po yung head, okay, ng anong place? Yes, Russia po. Okay, Russia po yung tandaan nyo kapag, okay, yes, Russia. Pati si Vladimir Lenin. I believe yan si Vladimir Lenin, Vladimir Putin po. I-explain po natin yan siya sa final coaching. Madami pong dapat kilalanin na tao, lalo na sa world history kasi paminsan masyadong random po sa world history. Okay, medyo may 5 question pa tayo, medyo maubusan na tayo ng oras. Explain na lang natin yan sa final coaching ang mga tao-tao, particularly si Putin, si Lenin kasi, okay, i-explain po natin doon yung pangmalawakang explanation about that. Okay, proceed po tayo sa number 16. Shinzo Abe, the longest-serving Prime Minister of Japan, was assassinated under what circumstance?
Okay, paano daw pinatay si Shinzo Abe? Sino ba yung Shinzo Abe na yan? Siya po yung, yan ang sinabi, ayan, 2022 pinatay po yan si Shinzo Abe. Okay, pero ang tanong, paano daw siya, ayan, inassassinate? Okay, number 16, may sumagot ng letter B, may sumagot ng letter C. Okay? Okay, hindi na po tayo magpapatagal pa ng explanation. Kapag makikita nyo po si Shinzo Abe, ulitin ko po, kapag makikita nyo po si Shinzo Abe, okay, medyo matagal-tagal po yan siya na naging Prime Minister po ng Japan. Okay, if I'm not mistaken, more likely, almost 9 years po siya. Almost 9 years po siya na naging Prime Minister ng Japan. At namatay po yan siya, ayan, bago lang po. Okay? Namatay po yan siya bago lang. Okay? July 8, 2022. Yan po yung araw na kung saan pinatay siya nung siya'y nangangampanya. Kaya letter B po ang sagot while delivering a campaign speech in public. Ulitin natin, si Shinzo Abe namatay while nag-speech po ng kanyang campaign speech in public. Okay? Kailan siya pinatay? July 8, 2022. Proceed po tayo sa number 17. Which totalitarian leader was responsible for the Great Purge, a campaign of political repression that led to mass execution and forced labor camps in the Soviet Union? Ayan. Is it Vladimir Lenin? Is it Joseph Stalin? Is it Leo Tolstoy? Okay, or is it, okay, H.G. Wells? Okay, so explain na po natin agad. Kapag sinasabi nating Leo Tolstoy po, author po yan siya. Ulitin ko, kapag Leo Tolstoy po, hindi po yan siya leader, hindi po yan siya totalitarian leader. Si Leo Tolstoy ay isang Russian writer. Siya po ang sumulat ng libro na Anna Karenina, pati War and Peace. Ulitin ko, ang Anna Karenina po ay hindi galing sa isang Pilipino. Dahil nakita nyo ang Anna Karenina, may movie tayo na Anna Karenina ay galing sa Pinoy. Hindi po. Ang Anna Karenina po ay galing po sa Russian writer, okay, na nagngangalang Leo Tolstoy. Siya rin po ang sumulat ng War and Peace. Si H.G. Wells naman po, sa kanya po nauso, ayan, ang term na, okay, the war that end all wars. Okay, the war that end all wars po. Ayan. Siya po ang nagpauso nun. Okay, the war that end all wars. Pero ang tinutukoy niya during that time is World War I. So, pero focus tayo dito sa letter A at letter B. Okay, Vladimir Lenin at Joseph Stalin. Ang sagot natin dito is, sino po ang sagot? Yes, very good po. Joseph Stalin po. Number 17, ang isasagot po natin, letter B, Joseph Stalin. Joseph Stalin po, okay, the Great Purge. So, anong nangyari during the Purge po? Anong nangyari dyan? Itong si Joseph Stalin, nung siya yung naging leader po ng USSR, ang lahat po ng sa tingin niya ay makakalaban ng kanyang pamilya para mapaalis sa upuan niya sa gobyerno ay kanyang pinapatay. Ang lahat po ng against po sa kanyang pamamahala ay kanyang pinapapatay po. Last po, ang lahat po ng pamilya, okay, extension family ng mga
okay, pamilya na sa tingin niya ay magiging successor, okay, aagawin ang trono niya in the near future ay kanyang pinapahanap at pinapapatay po. Kaya ang tawag sa era po ni Joseph Stalin ay The Great Purge. Ayan po yung story. Ayan, kaya The Great Purge po ang tawag, okay, during sa era po ni Joseph Stalin. Proceed po tayo sa number 8. In the context of Soviet history, what was the primary goal of perestroika, a policy introduced by Mikhail Gorbachev? Is it letter A, letter B, letter C, or letter D? I will give you 15 seconds to answer. Okay, number 18 po, ano daw po ang focus ng perestroika? Kapag makikita nyo na po ang perestroika, tandaan nyo na po si Mikhail Gorbachev. Itong si Mikhail Gorbachev, naging pinakamaisyong tao po yan siya sa Russia. Kasi pinalitan niya po ang USSR, ayan, dinivide niya po yung USSR at naging maraming place na to at yung pinakamalaki po is yung Russia. Number 2 po, meron tayong pinatawag na perestroika, okay, sa term niya. Kapag sinabi nating perestroika, aayusin niya daw po yung paraan ng pamumuno sa Russia. Okay? Kaya restructuring po. Okay, ulitin ko, perestroika, restructuring po yung ibig sabihin niyan. Kaya kung i-check natin sa choices, ang pinakamalapit na sagot is letter B, implementing economic and political restructuring. Letter B po, perestroika po. Letter B, perestroika po, restructuring. Pero aside from perestroika, okay, meron din tayong tinatawag na ano pa po. Okay? Okay, glasnost po. Okay? Sabi rin po yun ni, okay, galing din po yun kay ano, okay, kay Gorbachev po, glasnost. Kapag sinasabi nating glasnost, ano ito? Okay, transparency. Okay, tandaan nyo na lang po kapag glasnost, transparency. Ulitin ko, kapag glasnost, transparency. Kapag perestroika, okay, restructuring. Can someone type po para mapin ko dito, glasnost? Okay, openness or transparency. Okay? Tapos po, kapag sinasabi naman natin perestroika restructuring. Number 18 tayo mag-focus. Ano daw po ang purpose ng Sustainable Development Goal? Okay, glasnost, openness. Ayan, very good. After po, okay, sige lang, glasnost, openness. After po ng glasnost, meron tayong perestroika. Ayan. Sige, sige. Okay, number 19, last 2 question para sa gabing ito. Ayan. At I believe alam nyo na po ang sagot sa number 19. Nakikita ko naman po na sagot ninyo is tama lahat. Very good, very good. Ayan. Deserve natin ng pangmalakasang clap. Wala na pong explanation sa number 19. Ayan. Kapag sinasabi nating Sustainable Development Goals po, ang number 1 goal talaga siya. Actually, marami po talaga. Pero ang isa sa mga priority niya is poverty eradication, environmental preservation, and social equity. Very good po. Letter C po ang ating sagot sa number 19. Proceed po tayo sa last, okay, na item natin ngayong gabi. In regional geopolitics, the ASEAN plays a crucial role in fostering economic and diplomatic relations among its member states. Which of the following scenarios best illustrates ASEAN function? Is it a unilateral military intervention in a neighboring state? Is it the imposition of strict trade restriction against non-member countries? Or is it a summit convened to promote regional economic and
Okay, cooperation and conflict resolution, or is it the establishment of centralized government for Southeast Asia? Ano pong sagot nyo dyan? Is it letter A, B, C, or D? Okay, easy question for the last item po natin ngayong gabi. Ayan, ano pong sagot ninyo? Okay, I will give you 15 seconds to answer. Ayan, very good, very good, very good po. Sa number 320 po, ayan, ang okay, ang pinaka-easy, okay, at yung pinaka-last na tanong natin for tonight, very good po, Ma'am Ashelia, ang pinaka-first na nag-comment sa atin ngayong gabi sa number 20, ayan, letter C po is very correct, ayan, at okay, dyan po natatapos ang ating lecture ngayong gabi. Okay, maraming salamat po sa ating strong na viewers ngayong gabi. Ayan, dito lang po tayo matatapos sa ating number 20. Okay, sa mga okay, ito po yung schedule natin. March 4, still trends and issues in social studies pa rin po tayo. Sa 6 and 8, I believe ito na po yung era na kung saan dapat focus po tayo kasi research na po ang ating papasukin. At okay, konting free live na lang po tayo. Okay, konting free live na lang at papasok na po tayo sa totoong bugbugan. Okay, which is the final drills. At ang last one po is yung final coaching natin. Okay, ang final coaching limited lang yun sa mga nakapag-register po o sa nakapag-PM po sa akin. Sa mga hindi pa po nakapag-PM, PM lang. Ayan, wala pong problema. Okay, sasagutin po natin agad ang inyong katanungan, okay, sa PM. Okay, so dito lang muna tayo ngayong gabi. Maraming salamat po sa mga nakinig ngayong gabi. Ayan, adios. Okay, puhon, paramihin pa ang ating knowledge. Okay, at maraming salamat po. Ayan, have a great night ahead po sa ating lahat. Shukran. Maraming salamat.